Sinangayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na palawigin ng hanggang sa katapusan ng 2025 ang rice import ban. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nais ng Pangulo na mapanatiling stable ang farm gate prices ng palay. Ngayong araw ng Lunes, November 3, ay ilalabas ang executive order para sa extension ng import suspension. Subalit ipinahayag ng samahan ng mga magsasaka ng palay sa gitnang Luzon na sa kabila ng rice import ban ni Pangulong Marcos, marami pa ring mga imported na bigas sa mga pamilihang bayan. Nakataas na ang signal number 2 sa ilang mga lugar sa Eastern Samar dahil sa bagyong Tino. Ang Pag-asa, ayon sa kanila, ay nakita ang sentro ng bagyo sa silangang bahagi ng Giwan, Eastern Samar at kumakilas ito sa bilis na 100 kilometers per hour. Kabilang sa sakop ng storm signal number 2 ay ang mga bayan ng Giwan, Salcedo at Mercedes sa Eastern Samar. Dahil naman sa bagyong si Tino, mahigit 25,000 ang mga paaralan sa bansa ang nasa panganib ng pagbaha at rain-induced landslide ayon naman sa Department of Education. Sa talaan ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, halos 10,000 paaralan ang delikado sa pagbaha habang 15,000 naman na iba pa ay vulnerable sa landslide. Nagpayo na ang DepEd sa mga paaralan at lokal na pamahalaan ay handa na ang kanilang mga emergency response at tiyaking ligtas ang mga kagamitan at mga supplies nito. Hiniling naman ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na ayusin agad ang mga silid-aralang nasira ng magkakasunod na kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Ito'y upang maiwasan ang lalo pang paglala ng kakulangan sa mga paaralan sa bansa. Binigyan din ng senador na dapat kumilos ng mabilis ang pamahalaan dahil may posibilidad na lumaki pa ang kasalukuyang kakulangan na humigit kumulang sa 165,000 mga silid-aralan kung maantala ang pagkukumpuni. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang K-12 education program ng pamahalaan ay isang halimbawa ng magandang programa, subalit nawala ng focus ang gobyerno. Sa kanyang social media post, ipinaliwanag ni Cayetano na nagsimula ang K-12 sa magandang pananaw, ngunit kinulang sa pondo at maayos na pagpapatupad. Si Cayetano ang isa sa mga tumutol sa pagpapatupad ng K-12 noong Aquino administration dahil alam niya na hindi ito kayang pondohan ng pamahalaan.